only mode of transportation going to Batanes mga kabiyahe is by air lang. Pwede ang cruise ship pero yun ay galing sa ibang bansa. Magandang umaga mga kabiyahe, samahan niyo ako, biyahe tayo sa probinsya ng Batanes. Tara, go! Kaya nagpapasalamat ako sa ating kasundaluhan mula sa Philippine Air Force sa pagpapasakay sa atin ng libre sa kanilang eroplano na tinatawag na C295. After mahigit na 2 oras natin yung biyahe from Villamor, ay nakita na tayo sa pinakadulong bahagi ng bansa, ang probinsya ng Batanes! Ang Batanes ay ang pinakahilagang lalawigan ng Pilipinas at pinakamaliit na lalawigan ng bansa na kabilang sa rehiyon ng Lambak ng Cagayan. Ito ay binubuo ng 11 isla. 3 dito ang inhabited islands, ang mga isla ng Batan, Itbayat at Sabtang. Mayroon itong 6 na munisipalidad, ang Basco, Mahataw, Ibana, Uyugan, Sabtang at Itbayat. Ang mga isla ay napapalibutan ng malawak na katubigan ng Bashi at Balintang Channel, ang tagpuan ng Karagatang Pasipiko at Dagat China. Ang kabiserang bayan ng probinsya ay Basco. Dito ang sentro ng komersyo at transportasyon. Ang kabiserang bayan ay ipinangalan sa nooy gobernador ng Espanya na si Jose Vasco Vargas na nagpadala ng ekspedisyon sa Batanes noong 1782. Noong Mayo 20, 1909, naging probinsya muli ang Batanes matapos ang pananakop ng mga Kastila sa pamamagitan ng Provision Act of 1952. Hinirang si Otto Scherer bilang unang gobernador ng lalawigan. Tinaguriang Nature's Playground, ang Batanes ay isa sa mga kayamanan ng Pilipinas sa larangan ng turismo. Ang Batanes ang maituturing na paraiso dahil dito lamang makikita ang mga kakaibang lugar, kultura, kalikasan, simpleng pamumuhay na walang polusyon at halos walang krimen. What's up mga kamyanan? Good morning! Nandito pa rin tayo sa Basco, Batanes sa kanilang maliit na park along the highway. At ngayong araw, samahan niyo ako, libutin natin ang mga magagandang tanawin na pwede niyong pasyalan dito sa Basco, Batanes. Let's go! Mga kaamyanan, mala New Zealand view ba ang hanap mo? Hindi pa pahuli ang probinsya ng Batanes sa kanilang Bayang Rolling Hills. Ito ang una naming pinuntahan mga kabiyahe, ang napakagandang green meadows na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Basco. Ito ay isang ordinaryong pastulan lamang ng mga residente ng Diptan at mga magsasaka ng Barangay San Antonio. Ang malaking bahagi ng Rolling Hills na ito ay dating pampubliko na natatakpan ng mga cogon grass na kinukuha ng mga taga-Basco para gawing bubong ng kanilang mga bahay. Ang pambihirang kagandahan ng site na ito ay kilala sa mga maraming larawan na kuha ng mga turista na pumupunta dito. Tunay ngang ang Bayang Rolling Hills ay isa sa mga dapat puntahan ng mga nature lovers. Pagkatapos mabusog ang aming mga mata sa kagandahan ng Bayang Rolling Hills, ay tumuloy na kami
sa isa sa mga landmark ng probinsya ng Batanes, ang Basco Lighthouse. Second stop natin dito sa Batanes Lighthouse. Let's go! Ang Basco Lighthouse ay naipatayo noong taong 2003. Ang unang natapos sa 3 parola sa Batanes. Ito ay itinayo sa Naidi Hills, sa lugar ng lumang pasilidad ng telegrapo na ginamit noong panahon ng mga Amerikano at sinira ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang 20 metrong taas na parola ay may 6 na palapag, na ang panglima ay ang gallery, na tumatanaw sa West Philippine Sea sa kanluran, Mount Iraya sa hilaga at ng Basco Town proper sa timog. Ito ay nagsisilbing gabay sa mga naglalayag sa karagatan. Matapos naming masaksihan ang makapigil hiningang tanawin mula sa taas ng Basco Lighthouse, ay naisipan naming puntahan ang bayan ng Ibana. Sa aming pagpunta sa Ibana, nadaanan namin ang isang view deck. Kung nais mong makita ang view ng karagatan dito sa Batanes, kailangan mong puntahan ang Chawa View Deck. Malapit lang sa Basco ang Chawa View Deck. Sa kahabaan lamang ito ng highway papuntang south. Makikita mo mula sa view deck na ito ang malawak na asul na dagat, ang kalawakan at pati na rin ang isla ng Itbayat. Talagang mapapatigil ka sa Chawa at mapapaselfie. Tumuloy na kami sa bayan ng Ibana. Hahanapin namin ang isang sikat at isa sa mga ipinagmamalaki ng Batanes, ang Honesty Store. Habang kami ay papunta doon, talaga namang mamamangha ka sa ganda ng tanawin mula sa mga white sand beaches, bundok at burol. Pagkatapos ng ilang minutos, ay narating na namin ang Honesty Store sa bayan ng Ibana. Nandito tayo ngayon sa isa sa mga sinasadya at dinadayo ng mga turista dito sa Batanes, ang Honesty Coffee Shop and Honesty Store. Ang Honesty Coffee Shop and Store ay kilala at nagpapakita sa katapatan ng mga Ibatans. Walang nagbabantay sa tindahan. Umaasa lang ang may-ari sa katapatan ng mga customer. Tikman natin ang isa sa mga produkto dito sa Honesty Store, ang ipinagmamalaki nilang coconut cookies. So after niyo pong makabili, dito po kayo magbabaya dito sa Honesty Store. Dahil wala nang tao, ito po yung bayaran. Dito sa Batanes, mga kaamyanan, masasabi kong honesty is the best policy talaga. Kasi ang mga nakaparadang mga motor dito ay nakausli lang ang mga susi. Bumalik na kami sa Basco para pasyalan pa ang ibang tourist spots doon. Pupuntahan naman namin ang isang historical site sa Barangay Tukon sa Basco. Pero habang kami ay naglalakbay papunta doon, ay marami pa kaming nadaanan. Alam nyo ba na mayroon din chapel na gawa sa bato na nakatayo sa tuktok ng isang burol sa Batanes? Ito ang Mount Carmel Chapel, na kilala rin bilang Tukon Church. Itinatag noong Mayo 3, 2008 sa Sitio Tukon, Barangay Chanarian, Batanes. Pinagtibay nito ang disenyo ng isang tradisyonal na bahay ng mga Ibatan na gawa sa bato. Nadaanan din namin ang Pag-asa Tukon Radar Station. Dito, makikita mo ang napakagandang 360-degree view ng Batan Island.
Ito ang pinakahilagang istasyon ng Pag-asa na nagsisilbing reference point para sa weather forecast. Pero noong taong 2016, bumagsak ang isang radar matapos tamaan ng bagyong Ferdy ang isla. Tumuloy na kami sa Japanese Tunnel at ilang sandali ay narating na namin ito. Ito ang Dipnay Suhuan Japanese Tunnel. Ito ay matatagpuan sa mga burol ng Barangay Tukon. Itinayo ito noong panahon ng pananakop ng mga Hapones bilang isang depensibong posisyon laban sa mga kaaway. Ang kalsada na papunta sa tunnel ay dudugtong na sa sentro ng Basco, kaya hindi mo na kailangang bumalik pa sa dinaanan namin kanina. Sa Batanes ay makikita ang kanilang kakaiba at legendaring tricycle na gawa sa kahoy. Kaya naman hindi ako papayag na hindi ito masasakyan. Kaya tara! Ito ay isang integrated single motorcycle na mahigpit na ikinabit sa isang customized box welded metal at ang bubong nito ay kadalasang gawa sa kugon. Ito ay ginagamit bilang family service at ginagamit sa turismo. Ito ay sumisimbolo sa kultura ng mga Ivatan katulad na lamang ng kanilang mga bahay na bato. Isa ito sa mga primary transportation dito sa Batanes at kung ikaw ay turista, tara! Sakay na! Mga kabiyahe, alam niyo bang mapalad tayo sa ating pagbisita sa Batanes? Dahil nataon tayo sa kanilang pagdiriwang sa Batanes Day. Mga kaamyanan, it's a night before the 240th founding anniversary ng probinsya ng Batanes at halina, samahan niyo ako, tuklasin natin, pasukin natin ang kanilang agro trade fair at tingnan natin kung anong meron dito sa bisperas po ng anibersaryo ng probinsya ng Batanes. Let's go! Bahagi ng Batanes Day ay ang trade fair na kung saan naka-display ang mga iba't ibang pagkain, handicrafts, novelty items, souvenirs at iba pang mga sari-saring produkto. Isa sa mga ipinagmamalaki ng probinsya ng Batanes ay ang Tugpo Tea na dito lamang matitikman sa Cafe Pampayukay. Ayan, kausapin natin si Sir Aljon, ang owner po ng Cafe Pampayukay. Hello po. Sir, pwede pang ipaliwanag po kung ano po yung Tugpo Tea ng Batanes? Ito pong Tugpo Tea is a kind of fern. So, pamilya ito ng mga pako. Kung saan ito yung marami sa Sabtang. So, sa Sabtang Island ito. And ito yung ginagamit namin after the travel of bangka, cleansing and pangtatanggal hilo. So, yun yung purpose actually the Tugpo Tea. Trivia muna tayo mga kaamyanan. Alam nyo ba na ang Batanes ay grupo ng 10 bulkan na isla? 3 sa mga ito ay pinaninirahan. Ito ay ang Batan kung saan natagpuan ang provincial capital ng Basco at ang 2 ay ang Itbayat at Sabtang. Ang ika-4 na isla ay ang Ibuhos, kilala rin bilang Ibahos, ay tinitirhan ng mga pamilyang nag-aalaga ng mga baka. Ang iba pang mga isla ng Batanes na walang nakatira ay ang Yami, Mabudis, Shayan, Dinem at Dekay. Ang paghihiwalay ng mga islang ito ay naging daan para sa pagbuo ng 2 natatanging dialekto ng wikang Ivatan. Ang mga nakatira sa mga isla ng Batan at Sabtang ay pangunahing nagsasalita ng Ivatan, habang ang mga nasa Itbayat ay nagsasalita ng dialektong Itbayat. And dito sa Batanes, mostly ang mga bubong ng kanilang mga bahay ay nakatali. Dahil daw sa sobrang lakas ng hangin ay minsan tinatangay na nito ang bubungan.
Mga kabiyahin, napakahaba ng aming unang araw sa Batanes. Pero marami pang dapat i-explore sa probinsya at bukas ay makikipista tayo dahil may handaan daw at kasiyahang magaganap. Mga kabiyahe, ngayong araw, June 26, 2023 ay ipinagdiwang ng mga Ibatans ang kanilang ika-240th Batanes Founding Anniversary, kasabay ng kanilang Bunong Festival. Tampok sa pagdiriwang ang skydiving performance ng Philippine Army Paratroopers. Nagpasiklaban din ng kanilang cultural performances ang 6 na bayan ng Batanes. Ang Bunong Festival ay itinatampok nito ang katatagan ng mga tao dito sa Batanes, ang pamanang pangkultura ng lalawigan at mga etnikong kaugalian at tradisyon ng mga Ibatan. Can you tell us more about the Bunong Festival? Bunong kasi is, ito yung pag-wrap ng Ibatan food. The Ibatan food is really survival food. And ever since, ang ginagamit namin is we're environmentally friendly. So ginagamit namin yung dahon na tinatawag natin na kabaya. So that is Bunong, and Bunong is present in almost every big occasions in every municipality. So sa mga kasal, sa pagtatanim, kahit din po sa padasal, pag may namatayan po tayo mga kamag-anak, andun po lagi, kahit din po sa mga 60th birthday, sa mga family reunions, yung mga malalaking event na yun, present po lagi ang Bunong. So, those events actually are highlighting yung bayanihan spirit ng mga Ibatan. Ito po yung tawag namin Bunong. Isang balot ay nilalagyan ng yellow rice. Ito ay ginisang rice, nilalagyan ng yellow ginger at konting karne na sako. Tapos lagyan ng seasoning. Yan ang yellow rice ng Batanes. Ito naman yung isang balot ay ito yung ulam. Ito yung ulam. Ito kadalasan ay ang ingredients dito ay baka o baboy. Yung ibang parte ng baboy ay anuhin yun. Ibiling o itatarin. Tapos ilagay sa ubod. Ubod ito ay apart from banana. Yung anong tawag doon yung nasa loob ng ubod ng banana. Ayun. Tapos gigisahin, lagyan ng karne, tapos seasoning. Yun lang. So let's try this bunong, ang ginagawa natin traditional food ng mga Ibatan dito sa Batanes. Buksan natin at tikman itong tinatawag nyo ng bunong. Alam nyo mga kamyanan, pinilangan ko pa to kanina doon sa plaza kasi namimigay sila ng bunong. Okay, so yung unang bahagi po ng bunong is yung yellow rice, which is made up of yellow ginger. Tapos, yung isa naman is the ulam. Ito yung ubod at saka karne, beef. Kaya kadalasan din is pork siya na pinapartner sa ating turmeric rice. Okay, so this is now the judgment. Tikman po natin kung anong lasa ng bunong. Sarap at saka tingnan nyo naman mga kamyanan, madami yung kanilang serving, so talagang mabubusog yung kakain ng bunong.
Ang una kasing pinupuntahan nila sa Batanes na nakikita nila is the natural attractions ng Batanes. So we have hills, yun, our natural attractions. But we also want to highlight din our cultural attractions. So gusto rin namin ma-appreciate na the Ivatan houses, yung Ivatan practices, they learn how to cook and immerse with the community. So yun po yung ipopromote namin na more immersion sa mga tour packages namin. Ang Batanes ay mas malapit sa Taiwan na nasa 190 kilometro lamang, kaysa sa mainland Luzon na 280 kilometro ang layo mula sa Apari, ang pinakahilagang dulo ng mainland Luzon. Kabilang sa mga isla ay ang isla ng Mabulis. Kilala rin ito sa tawag bilang Yami Island. Ang isla ng Mabulis ay itinuturing na highly strategic bilang ang pinakahilagang hangganan ng bansa na nakaharap sa bansang Taiwan at napapalibutan ng Bashi Channel, isang pangunahing daluyan na nag-uugnay sa South China Sea, East China Sea at Pacific Ocean. Kaya naman, ito ay patuloy na binabantayan ng ating mga kasundaluhan ng Northern Luzon Command na silang may sakop sa bahaging ito ng ating bansa. Sinisiguro ang kapayapaan at seguridad ng isla, pagpapalawak at pagpapakita ng determinasyon at nation ownership sa pangangalaga sa ating pandagat na teritoryo at estratehikong interes dito sa hilagang bahagi ng ating bansa. Tunay ngang napakaganda at napakayaman ng Batanes, kaya marapat lang na ating pagyamanin at protektahan. Lahat po ng interesado sa kultura at sa environment, we welcome you to visit Batanes. Mga kabiyahe, maraming salamat sa 2 araw na pagsama ninyo sa akin dito sa napakagandang Batanes. Sa bawat biyahe sa ating buhay, iba't ibang kwento, aral at inspirasyon ang ating matututunan. Ito ay mga magsisilbing gabay sa maayos at patuloy na biyahe ng ating buhay. Duluman at kakaunti ang populasyon, ang Batanes at mga naninirahan dito ay tunay namang ipinagmamalaki sa kanilang respeto, tradisyon at kultura na patuloy nilang pinangangalagaan noon, ngayon at sa mga susunod pang henerasyon ng ating mga kababayan Ibatans. Hanggang sa susunod nating biyahe, dito lang sa Biyaheng Norte.